Nay, saan po kayo nanggaling? Tsaka, ano yung naririnig kong ingay doon? Nako Ramon, yung mga tsismoso. Bakit? Ano na naman bang sinasabi ng mga tao na yan? Ayun, hindi na raw uuwi ang tatay mo. Doon na raw yon mabubulok sa kulungan. Nay, hindi na kayo nasanay sa mga tao na yan. Punong-puno na ako Ramon. Ilang taon ako nagtiis. Sa panggaganyan sa akin ng mga tao na yan. Kaya pinatulang ko na. Nay naman, may sugat tuloy kayo. Halika't gamutin ko yan. Edad 18 noon si Tate Ramon nang mamulat siya sa hirap na buhay. Ang tatay niya 4 na taon nang nakakulong. Ang kasama niya lang sa bahay si Lola Dolor. Hindi na noon makatiis si Lola Dolor dahil sa pinagsasasabi ng mga tao sa paligid. Kaya pumatol na siya sa mga tao yun ding araw na yun. Maging ang Tatay Ramon, hindi rin nakaligtas sa pangbubuli at pangloloko ng mga tao sa paligid. Pabili po. Oy, Mon! Ha? Bakit? Balita ako may sugat daw yung nanay mo Oo, bakit? Huwag kang bastos sumagot. Paanong bastos? Hindi ko naman kayo inaano. Mon, ayusin mo pag ako kausap mo Ano ba kasing problema mo ha? Gusto ko lang naman sabihin sa'yo ng paulit-ulit na yung tatay mo mabubulok na sa kulungan. O ngayon, anong problema mo dun? Ang problema, kayong magnanay. Gagapang na lang kayo sa kahirapan. Di nyo na mapapaangat yung buhay nyo. Problema na namin yon. Labas ka na ron. Masama ang bibig ng taong yon. Hindi malaman ni Ramon kung saan ba ito kumukuha ng lakas kung bakit sinasabi sa kanya ang mga bagay na yon. Hindi din niya malaman kung ano ba ang dahilan ng taong yun. Bagamat hindi naman niya alam kung ano ang galit nito sa kanila. Nay, magkape muna tayo. Sige, parang nadinig ko may kasagutan ka sa tindahan. Di yung mga lasenggo dyan na kapitbahay. Sino pa ba? Kita mo? Pati ikaw Ramon, hindi ka na makatiis. Tama kayo, Nay. Ang hirap tiisin ng pinagsasasabi ng mga tao. Mon, maghanap ka na ng trabaho anak. Nay, pag naghanap ako ng trabaho, paano naman kayo? Kay tanda-tanda nyo na may iwan pa kayo mag-isa rito. Huwag mo akong intindihin. Okay lang ako. Importante ikaw. At siguro naman kapag nagkaroon ka na ng trabaho, kahit papaano, mapapakabitan mo ng kuryente itong bahay natin. Sige po, Inay. Kinabukasan hindi pa man sumisikat ang araw. Lumabas na si Ramon para pumunta sa bayan. Bitbit ang iilang pera na siyang gagamitin niya pamasahe. Halos maghapon siyang nagtatanong kung meron ba siyang mapagkukunan man lang ng maging hanap buhay. Ibig sabihin naghahanap siya ng hiring. Sa kasamaang palad, walang gustong tumanggap sa kanya kasi ang gustong mangyari ni Ramon, yung trabahong magaan lang, ayaw niyang magsimula sa mahirap. Ni hindi man lang siya nagtatanong sa mga nagko-construction o kaya naman sa nagbibilad ng palay. Kinahapunan umuwi siya at muli niyang nakita ang bully na kapitbahay. Mon! Ano naman yung dala-dala mo? Wala to. Patingin nga! Hinaltak kay Ramon ang dala niya.
Aba, ano to? Resume? May plano ka pa talagang magtrabaho? Wag na. Diyan ka na lang sa bahay nyo. Walang tatanggap sa'yo. Kasi nakakulong yung tatay mo. Lalabas doon yung record na yon. Ano ba talagang problema mo sa amin ha? Sabihin mo nga. May galit ka ba kay inay? Kay itay? Sa akin? Wala naman. Talagang napipikon lang ako sa lahi nyo. Ganun ba? Umalis na lang si Ramon at hindi niya yon pinatulan. Nay, wala po akong makitang trabaho. Tiyaga lang anak. Baka naman kasi gusto mong pasukan medyo mataas. Nagtatanong-tanong nga po ako sa mga opisina. Anak naman. Bakit di ka mag-construction? Nay, ayoko ng ganun trabaho. Anak, huwag ka nang mamili pa. Subukan mo para mabanat-banat naman niyang buto mo. At ako'y sa palagay ko'y malapit na rin akong huminto sa paglalabada. Kinabukasan natapat siya sa isang panaderya. Nagtanong siya doon sa isang babae. Tiyempo namang kaaalis lang daw ng isa nilang tauhan. Kinausap siya ng amo. Tinanong siya kung marunong siya sa trabaho doon. Ang sagot naman ni Ramon, hindi lahat ng nagsimula ay marunong. At pasasaan daw ba na balang araw matututunan niya ang trabaho doon? Dahil sa diretsyong sinabi ni Ramon sa amo, malugod siya nitong tinanggap. Nakapagtrabaho doon si Ramon ng mahigit na 1 buwan. Stay out ang trabaho niya. At nang malaman ng mga buling kapitbahay na may trabaho na si Ramon, doon ay medyo nagpalit sila ng tingin sa binata. Mon, magandang gabi. Aba, hindi ho yata kayo bastos ngayon. Hindi naman. Ang totoo niya'y gusto lang kitang batiin. Hihingi sana ako ng tawad sa iyo eh. Tungkol saan? Doon sa mga sinasabi ko sa iyo dati. Naku, wala yun. Huwag mong isipin yung Kuya Bobby. Ikaw naman. Mon, balita ko may trabaho ka na raw dyan sa bayan at mabait pa yung amo mo. Oo, mabait. Sobrang bait. Katunayan, nakaka1 buwan na ako ron. Stay out. Libre naman yung pamasahe. Tsaka yung pagkain. Ganun ba? Di sumweldo ka na. Kaya pala may dala-dala kang pasalubong kay Dolor eh. Oo nga, para to sa nanay ko. Kahit papano, mabili ko man lang yung gusto niya. Mon, baka naman pwedeng maka-arbor dyan kahit 1 bote lang. Pinagbigyan ni Ramon ang bully na si Bobby. Tuwang-tuwa naman ito nang makatikim siya ng pinaghirapan ng binata. Pag-uwi niya sa bahay, ang sabi ng nanay niya, wag na niyang uulitin pa ang magpauto sa manginginom na bully. Nagpauto ka naman sa kanya? Nay, ngayon lang yun. Ngayon lang? Sigurado ka? Tsak na tuwing sweldo mo aabangan ka niyan, magpapakabait kunwari. Yang mga tao na yan kapag lumaki ang ulo, nasisiguro kong hindi ka natitigilan. Ganyan ang ugali ng mga taong mapagsamantala, yung napagbigyan mo minsan, at kapag hindi mo na uli binigyan, masama ng tingin sa iyo ng mga yan. Alam ko naman yon, inay. Sorry na po. Ay, ano bang binili mo? Yung matagal nyo nang gustong makain. Ano ba yun? Bumili ako ng papaya na merong manok. Tinola? O nay, at ako pa magluluto. O sige. Sa unang pagkakataon, ngayon pa lang niya napakain ng kanyang nanay na galing sa sarili nitong pinaghirapan. Habang nagtatagal si Ramon sa trabaho nito sa panaderya, hindi niya alam na papansin na pala siya ng kapatid
ng may-ari ng panaderya. Kapansin-pansin kasi na gumaganda ang katawan ni Ramon nang dahil sa pagmamasa ng tinapay. Ramon! Boss? Bakit po? Halika rito. Opo. Kakausapin ka raw ng kapatid ko. Ha? Ikaw pala si Ramon? Opo. Kinagagala ko po kayong makilala. Ay, mabait talaga tong batang to. Halata naman sa itsura. Tahimik. Pero yang pagiging tahimik mo ay talagang namang nagustuhan ko. Siya nga pala. Ako si Tagle. Salamat po. May kailangan po kayo sa akin? Alam mo kasi, Mon, yung anak ko'y aktibo sa serbisyo militar. Tapos po? Nabanggit sa akin nung anak ko na baka raw meron akong makilala na gustong pumasok sa militar. Nakikita kita. Maganda ang pangangatawan mo. Talaga po? Ibig sabihin, ipapasok niyo ako sa militar? Yun na may kung gusto mo lang. Kaya lang, paano po yung trabaho ko rito? Mon, kung mapapasok ka sa serbisyo militar, mas ikatutuwa ko yan. Hindi pwedeng habang buhay ka nandito sa akin. Tandaan mo, hindi ka asenso pag nandito ka lang sa akin. Tsaka isa pa, mas okay kung militar ka. Kasi, naririnig ko yung kwento mo sa mga katrabaho mo na sobrang baba ng tingin sa inyo ng mga kapitbahay niyo ron dahil ngayon tatay mo nakakulong. Opo, sir. Kung ganon, Ramon, sabihin mo lang at ako nang bahalang magparating sa anak ko. Sige po, sasabihin ko rin po kay Inay. Ipinagbigay alam ni Ramon sa nanay niya na gusto niyang pumasok sa pagiging militar. Narayan yung excited at lungkot. Nay, di ba kayo masaya? May backer na nga ako dun, Nay. Natutuwa naman ako sa'yo, Ramon. Ang iniisip ko lang, kapag naging militar ka, may iwan ako rito mag-isa. Sa kabilang banda, masaya ako para sa'yo. Kasi kapag naging militar ka, anak, yung mga taong nang mamaliit sa atin dito, siguradong magbabago na ang tingin sa'yo. At isa pa, katatakutan ka na nila. Na hindi ko naman iniisip yun. Ang iniisip ko yung magkaroon ako ng maayos na trabaho, yung merong kinabukasan. Diba? Tsaka, pag nandun na ako, pinapangako ko sa iyo, Inay, na patatayuan kita ng bagong bahay na merong kuryente, na merong kumpletong gamit. At higit sa lahat, Inay, mabibili niyo na yung mga gusto niyong pagkain. Diba? Yun naman ang pangarap natin. Maiyak-iyak ang nanay ni Ramon nang madinig nito ang matatamis na pangako. Pinayagan na siya ng nanay. Kaya't kinabukasan, hinanap niya ang kapatid ng amo. Sigurado ka na dyan, Mana? Opo, sir. Kung ganon, kukuha na ako ng kapalit mo. Mamaya ang kapatid ko darating. Sumama ka na sa kanya. Sir, maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin. Kahit na ilang buwan lang ako rito, napamahal na po ako sa inyo. Ikaw talaga. Baka maiyak pa ako niyan. Dumating na nga yung kapatid ng amo. Sinakay siya sa isang jeep owner at dinala sa kampo. Nakita doon ni Ramon na maraming mga lalaking nakasuot ng kulay puti, nakapantalon at nakasapatos. Mon, sila'y mga kasama mong magte-training. Kayanin mo, Siya nga pala, iiwan na kita rito. Yung kapatid ko na ang bahala sa'yo. Maraming salamat po.
Naku, huwag kang magpasalamat. Deserve mo yan. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Aasa ko na hindi ka tatakas dito, na itatagpos mo ang training at magsisilbi ka sa bayan. Opo. Mabilis na lumipas ang panahon. Magtatapos na si Ramon sa pagte-training sa militar. Ayos! Malapit na! Wika ni Ramon sa kanyang sarili. At nang dumating na ang araw ng katapusan, una niyang naalala ang nanay niya. Pagkatapos noon agad siyang umuwi sa bahay at sinabi niya sa nanay niyang isa na raw siyang ganap na militar. Nay, sundalo na ako, Nay! Talaga? Oo, Nay. Sa tuwa ng nanay ni Ramon, agad siya nitong ipinagluto ng pagkain na matagal na niyang hindi natitikman sa kampo. Nay? Siya nga pala. Ano? Huwag kayo malulungkot ah. Bakit? Ngayong katatapos ko lang sa training, isa po ako sa makakasama sa de-deploy sa Zamboanga. Anak, hinarap ko na ang sarili ko dyan. Nakahanda na ako. Pero aasahan kong uuwi ka pa din. Siya na iabutan mo pa ako ng buhay. Nay naman, huwag niyong sinasabi yan. Sa 63 pa lang kayo eh. Aabot pa kayo ng mahigit 100. Ikaw talagang bata ka. Sino yan? Mon! Balita ko, graduate ka na raw ah. Oh, ikaw pala okay, Bobby. Kain tayo. Talagang kakain ako kahit di mo sabihin. Huwag ka muna masyadong magsaya. Ha? Teka, bakit? Narinig mo ba yung pinag-usapan namin? Oo naman. Huwag ka muna masyadong magsaya, Ramon. Tandaan mo, private ka pa lang. Ikaw yung may pinakamababang ranggo. Gagawin ka lang sapukin ng mga kasama mo. Pagbibit-biting ka ng 50 kilo aakyat kayo sa bundok habang naka-combat shoes. Sandali nga, Kuya Bobby. Militar na ako, di mo pa rin ako nire-respeto ah. Bakit? Lalaban ka? Huwag mo sabihing militar ka na. Hindi pa matigas yung buto mo. Umalis ka na nga rito, Bobby. Bastos ka. Nandito ka sa loob ng pamamahay namin, ginaganyan mo kami. Ito, tandaan mo. Hanggang private ka lang. Tagaan mo yan sa bato. Oo na! Pag di ka umalis dito, ikaw ang sasampulan ko. Mapang-asar pa din ang kapitbahay na yon. Kahit na anong marating ni Ramon, mukhang ganun pa rin ang tingin sa kanya ng tao. Lumipas ang isang araw, bumalik na sa kampo si Ramon at nakasama siya sa deployment sa Zamboanga, kung saan first time lang niyang nakarating doon. Habang wala si Ramon sa kanilang bahay, ang nanay niyang si Dolor ay madalas na makatikim ng pangbubuli sa mga kapitbahay. Ay, Nana Dolor! Oh, bakit? Balita ko? Isang buwan na raw si Sir Ramon sa Zamboanga. Oo nga. Ay nako, magulo doon. Maraming rebelde doon. Tsaka, baka hindi na makauwi pang buhay yon. Tama ka dyan, Giuseppe. Alam mo, nakikita ko sa bata ngayon, walang magandang kinabukasan yon. Hindi magtatagal sa pagiging sundalo yun. May inipin yun eh. Tsak na uuwi din yon. Ikaw, Giuseppe. Bobby, kayong magtiyuhin kayo. Wala na talaga kayong ginawan tama araw-araw. Bakit na nadulor? Nagsasabi lang naman kami ng totoo. Swerte lang ng anak mo kasi napasok siya sa militar. Pero sa nakikita ko doon, mag-aawol din yon.
Tama ka dyan, pamangkin. Ang naging sitwasyon naman doon ni Ramon. Madalas silang nasa community. Nag-iikot-ikot sila dahil kasama siya sa tinatawag na task force. Hindi naman pala magulo rito. Matao. Mababait yung mga tao. Pero sabi nga ni Tenyente, hindi rin pwede magtiwala. May nakilala na si Ramon na mga taga doon. Laking pagtataka ng mga kasama niya kasi kabago-bago lang niya sa lugar. Meron na siyang mga kaklose sa lugar na yon. Katunayan, pinagsasabihan din siya ng opisyal at ng mga kasamahan nilang matatagal na roon na huwag masyadong magtitiwala sa mga nakakasalamuhan nila. Ganun pa man, wala naman siyang nakikita na pwedeng gawing dahilan para umiwas sa mga tao na yon. Bagamat nararamdaman naman ni Ramon na mga matitino silang tao at hindi sila mga kalaban ng estado. Isang araw, habang naglalakad si Ramon kasama ang mga kasama niyang sundalo, nakakita siya ng isang matandang namamalimos sa daan. Meron siyang barya sa bulsa at inabutan niya yung matanda. Hoy Ramon, halika na rito. Saglit lang po, sir. Bilisan mo. Yes, sir. Manong, ito po barya. Ay, salamat. Napakabuti ng puso mo. Napakabuti mo. Ipagpatuloy mo ang pagiging mabuti, ha? Hawak-hawak ng matanda na yon ang kanang kamay ni Ramon habang ito'y mangiyak-ngiyak at nanginginig ang buong katawan. Sige po. Pupunta na po ako sa mga kasama ko. Sandali lang. Sandali. Mag-iingat ka, ha? Mag-iingat ka. Huwag kang magtitiwala sa mga nakakasalamuha mo dito, ha? Nakabitaw na lang ang matandang yon ng itaboy ng isang tindera sa tapat mismo ng tindahan kung saan namamalimos ang matanda. Kawawa naman yung matanda. Kung doon lang sa amin yun, kukup-kupin ko na yun. Uy, buddy! Oh, buddy. Gagalit sa Tenyente. Tagal-tagal mo kasi. Ha? Sige, tara na. Pagbalik nila sa kampo, doon ay nakatanggap sila ng order. Order na kailangan nilang magpatrolya. Dahil sa mga report ng concerned citizen na may namamatyagan sila na mga armado sa liblib na lugar. Pagpunta nila roon, tahimik naman ang lahat. Hanggang sa inabot sila ng 9:00 ng gabi. Sinabi sa kanila ng tenyente na babalik na sila sa kampo. Medyo risky ang dinadaanan nila. Dadaan sila sa gilid ng bangin at sa oras na magkamali ka, tiyak na makikita mo na si San Pedro. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang umulan ng malakas kaya't mas lalong humirap sa kanila ang daan hanggang sa nadulas si Ramon at nagpagulong-gulong papaibaba. At ang ulo niya'y tumama sa bato. Nawalan siya ng malay at di na niya alam ang sumunod pang nangyari. Nagising na lang si Ramon. Nandon na siya sa ospital. Sakit ng ulo ko. Buddy, buti gising ka na, buddy. Buddy, anong nangyari? Nahulog ka, buddy. Mabuti na lang at di ka natuloy sa ilalim. Nasalangad ka sa puno tapos yung ulo mo tumama doon sa bato. Teka, kilala mo ba ako? Oo naman. Kala ko makakalimutin ka na rin eh. Kasi yung ganyan tinatamaan sa ulo.
makakalimutin, mainipin, di nakakakilala, ganyan ba? Ano ka ba, buddy? Matino pa naman ako. 1 linggo siyang namalagi sa ospital. Pagkatapos noon nakabalik na siya ng kampo. Buddy! O buddy, May sulat para sa'yo. talaga? Palagay ko sa nanay ko ito galing. Sige buddy, babasahin ko lang doon. Binasa ni Ramon ang sulat at nalungkot siya sa mga nabasa niya. May sakit si inay. Sinong sumulat nito? Bakit siya may sakit? Bigla siyang may naramdaman sa kanyang sarili. Para bang merong isang malaking taong tumatawa sa ulo niya. Tapos biglang nagbabago ang paningin niya sa paligid. Uy! Buddy! Ano nangyari sa'yo? Bakit mo pinunit yung sulat ng nanay mo? Paglingon niya sa kabady niya, natakot yun sa kanya. Kasi ang kanyang mga mata ay biglang namula. Kasabay noon yung tumatawa sa kanyang ulo at nagsasabing patayin daw niya yung kasama niya. Patayin mo siya. Patayin mo siya! Anong nangyayari sa akin? Sa mga oras na yon, muntik niyang mapatay ang kanyang kabady. Mabuti na lang dahil maraming mga kasamahan niya ang nakahalata na may pagbabago kay Ramon, dahilan kung bakit mabilis nilang inagaw ang baril nito. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Sir? Sagutin mo tanong ko. Anong nangyayari sa'yo? Hindi ko po alam, sir. Parang tingin ko sa paligid, nagbabago. Kung ganon, dapat pala sa'yo ay binabalik sa ospital. Sir, hindi na siguro maulit yun. Siguraduhin mo lang, dahil ayokong mawala ka rito. Yes, sir. Naulit pa yon ng ilang beses. At sa pagkakataon na yon, ibang tao naman ang kaharap ni Ramon. Kasi, buddy, masyado kang mabait sa mga tao eh. Ayun tuloy, di mo alam, kalaban na pala'y kaharap mo. Munti ka nang patayin. Buddy. Ano? May sigarilyo ka ba dyan? Wala. Sige, bibili mo na ako. Pumunta siya sa tindahan. Babaeng maganda ang tindera doon at napansin niyang medyo kahawig yon ng tinderang bakla na malapit sa kanilang bahay. Tinatanong siya ng tindera kung anong bibilin niya. Kaya lang pumapasok sa isip niya yung pangbubuli at pangmamaliit ng baklang yon. Hanggang sa iba na naman ang tingin niya sa tao. Yung babaeng maganda, nakita niyang tinubuan ng sungay, kaya't tinutukan niya ito ng baril. Mabuti na lang ang kabady niya'y naroroon, at bago pa man niya makalabit yung baril na itulak na siya nito, kaya sa iba tumama yung bala. Ano ba, buddy? Ano bang ginagawa mo? Ha? Diyos ko, naku, makukulong ka pa niyan eh. Nang dahil doon, agad na nireklamo ng babae si Ramon at nakarting yon sa pamunuan ng kampo. Ang sabi mo hindi na ito maulit. Ilang beses ka nang muntik nang makapatay. Una yung kasama mo. Sumunod yung tindera. Dapat sa'yo, ibalik sa ospital. Meron namang tinatawag na proseso bago magtanggal sa serbisyo. Ibinalik nga siya sa ospital. At doon, nakitaan siya ng sakit na tinatawag na PTSD o sa Tagalog ay war shock.
Nagtataka mga opisyal niya. Ilang buwan pa lang sa Zamboanga noon si Ramon ni hindi man lang ito nakaranas ng barilan. Pero paano siya nagkaroon ng PTSD? Nang dahil doon walang pagpipilian kung hindi tanggalin siya sa serbisyo. Hindi kasi po pwedeng magserbisyo ang taong may ganun. Nay? Nay? Pagbukas ng pintuan, nakita niyang yung nanay niya'y umiiyak. Nay? Ba't kayo umiiyak? Anak, bakit ka umuwi? Nay, sagutin niyo yung tanong ko. Bakit kayo umiiyak? Ayon sa nanay ni Ramon, kani-kanina lang daw galing doon si Bobby. Nabalitaan daw kasi nitong may kaganapang gera sa Zamboanga. Agad daw yung binalita ni Bobby kasabay noon ang pangbubuli. Dahil sa hindi na ito kinaya ng nanay niya na paiyak na lang ito. Ayop talaga yung Bobby na yun eh. Anak, huwag ka nang umalis. May sakit ang nanay. Nay? Hindi na po ako babalik doon. Ano? Bakit? Wala na po ako sa serbisyo. Maging ang nanay niya na paiyak nang malaman yon. Tinanong naman siya nito kung bakit. Ang sinabi lang noon ni Ramon, meron daw siyang problema sa pag-iisip. At nang malaman naman yon ng mga buling kapitbahay. Sabi ko sa'yo, Ramon! Hindi ka tatagal sa serbisyo. Bukod sa mainipin ka na, walang tiyaga sa'yo yung trabaho. O, di ba? Nanadolor, sabi ko sa'yo eh. Hanggang private lang yung anak mo. Pwede ba? Tumahimik na kayo. Ngayon, anong ipapakain mo sa nanay mo? Nasaan na yung magandang bahay? Nasaan na yung masasarap na pagkain, yung gamot, tsaka yung tindahan ng nanay mong ipapatayo mo dyan sa harap ng bahay nyo? Wala na, Ramon. Wala na. Nasirang pangarap. O ano? Ba't ka nagkakaganyan? Wala. Nasirang pangarap, Ramon. Nakapagpigil pa si Ramon nung oras na yon. Madali niyang hinata kananay niya pauwi sa bahay. At hindi nila nabili ang bibili nila sa tindahan nung oras na yon. Anak, ano bang nangyayari sa'yo ha? Nay, ito ang dahilan kung bakit ako natanggal sa serbisyo, Nay. Nahulog ho kasi ako sa bangin. Nabagok po. Pagising ko na sa ospital na ako. Tapos, palagi ako may naririnig, Nay. Anak, magtiwala ka sa Panginoon. Kung ano man ang bumubulong sa'yo, ihingi mo sa Kanya ng kapatawaran ang mga nagawa mong kasalanan. Nay, nagsundalo nga ako pero wala pa po ako napapatay. Hindi ko pa naranasan mapaengkwentro sa Mindanao. Hindi. Gulong-gulo ang nanay ni Ramon nung oras na yon. Hindi siya makapaniwalang hindi na palaban doon ang anak niya. Nang dahil doon pumunta yung nanay nito sa bakery kung nasaan naroroon ang kapatid ng nag-recruit sa kanya. Ayon sa matandang tagle, hindi nga daw napaengkwentro si Ramon sa Mindanao. At ayon pa sa nalalaman nito, nabagok ang ulo niya, kaya siya nagkaganon at tuluyang natanggal sa serbisyo. Nay, saan na naman kayo nanggaling? Dyan lang. Siya nga pala. Anak, nakita mo ba yung mga nakatambay dyan? Kila Giuseppe? Oo, Nay. Ang bababoy. Bakit? Inano kayo? Aba, pinaswitan pa ako ng isa. Ganon? Lumabas si Ramon sa bahay bit-bit ang maliit na kutsilyo
dahil sa hindi na niya mapigil ang sarili niya at naririnig na naman niya yung tawa at yung nag-uutos sa kanya na pumatay siya. Iba na ang paningin niya sa mga tao nung mga oras na yon. Yung bakla, si Bobby at ang iba pa tingin niya mga demonyong may sungay. Paglapit doon ni Ramon, agad niyang inundayan ng saksak si Bobby at yung baklang tindera. Tagatlong saksak ang inabot ng mga yon nang hindi niya nalalaman hanggang sa bumalik na lang ang kanyang ulirat nang bulagtana yung dalawa. Ramon! Anak! Nakapatay ka ng tao, anak! Ha? Hindi ko alam! Hindi ko alam, Nay! Nang dahil sa nakapatay si Ramon, tinutugis siya ngayon ng mga kamag-anak ng mga taong napatay niya. Bukod sa mga kamag-anak, hinahunting din siya ng mga otoridad. Kung saan-saan siya napadpad nung mga panahon na yon. Dahil din sa kulang sa pagkain, nasisiraan na siya ng ulo. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, natumbok ni Ramon ang bahay ng matandang tagle sa liblib. May pagkain kaya rito? Gugutom na ako. Nagulat siya dahil may nagkasanang baril sa likuran niya. At pagharap niya, kilala niya ang matandang lalaki. Manong Tagle! Ramon? Ako po ito, si Ramon! Oh, Ramon! Ikaw pala yan. Akala ko'y nasa Mindanao ka. Hindi ba sundalo ka? Hindi na po. Bakit ganyan ang itsura mo? Ang dungis mo. Halika, pumasok tayo sa loob. Ikinuwento ng matandang tagle na doon na raw siya naninirahan. Ayaw niya daw kasi sa maingay na lugar. Bilang isang matanda na gusto niya ng tahimik at mapag-isa. Ngayon, Ramon, kwento mo naman sa akin. Ano bang nangyari sa iyong bata ka? Akala ko'y patuloy ka pa rin nagsiservisyo sa bayan. Natanggal po ako sa pagiging sundalo dahil po sa pagkakabagok ng ulo ko. Bakit? Napalaban ba kayo? Hindi po. Oh, anong nangyari sa'yo? Nabagok po yung ulo ko. Nadala po ako ng ospital. Tapos, dito na po yung nagsimula eh. Linawin mo nga. Ano bang nangyari kasi? Nakitaan po ako ng PTSD. Ano? PTSD? Post-traumatic stress disorder? Opo, yung po ang dahilan. Pero hindi naman po kami napalaban. Yung sakit kong to, ang siyang dahilan kung bakit ako natanggal at ang mas masakit pa po doon. Nakapatay po ako ng 2 tao. Diyos kong bata ka. Anong nangyari sa'yo? Binastos po nila yung nanay ko eh. Tapos bigla na naman ako nakarinig ng tumatawa sa isip ko. Sinasabing patayin ko raw sila. Nakapatay po ako ng 2 tao. Hinahanap po ako ng mga pulis tsaka ng mga kamag-anak ng mga taong napatay ko. Mang Tagle, isusuko niyo ba ako sa mga otoridad? Hindi. Naniniwala ako sa kwento mo na hindi mo ginusto ang nangyari. Opo. Kaya lang ikinalulungkot ko, hindi kita maaaring pwedeng patuloyin ng matagal dito. Alam mo namang aktibong militar ang anak ko. Kapag nalaman nun na meron akong kinakanlong na kriminal, baka siya pang magsuko sa'yo sa mga sundalo. Naintindihan ko po. Wala ka bang ibang pupuntahan? Wala ka bang kamag-anak? Kamag-anak? Oo, yung malayo. Yung hindi ka kilala. Isama mo na rin ang nanay mo. Hindi po pwede yun, Mang Tagle.
At bakit hindi po pwede? Masusundan po kami. O sige, ganito na lang. Kung meron kang naiisip na puntahan, bilang tulong ko na rin sa'yo, para kahit papano'y makalimutan mo yung nangyari sa'yo, bibigyan kita ng sapat na pera. Siguro naman ang halagang 10,000. Malaki na yon. Makakarating ka na kung saan. Opo, pero nakakahiya naman po sa inyo. Ano ka ba naman, Ramon? Naikwento sa akin ng kapatid ko na kung hindi raw dahil sa'yo baka patay na siya ngayon. Ako lang naman ay tumatanaw ng utang na loob. Yun po bang pagkakaligtas ko sa kanya sa ahas? Oo, mabuti nga raw at naroroon ka. Kung wala ka, natuklaw na siya ng ahas. Ako naman po'y hindi humihingi ng kapalit. Pero kung pagkakalooban niyo po ako ng ganyang kalaking halaga, tatanggapin ko po yan. Anong plano mo? Saan ka na pupunta ngayon? Sa Samar po. Samar? Meron ka bang kamag-anak doon? Hindi ko po sigurado kung buhay pa yung kapatid ng inay doon. Yun po yung kapatid niya sa ama na halos kaedad ko lang. Siguro naman po tatanggapin ako ron. Sige. Ngayon din, Ramon, bibigyan kita ng pera pero maglinis ka muna ng katawan mo, ha? Mag-iingat ka. Baka makita ka ng mga pulis. Opo. Yun ding araw na yon pumunta siya ng Samar. Sumakay ito ng bus. At labis-labis ang pag-iingat niya lalo na't kapag nakakakita siya ng mga pulis sa daan. Saan po kayo bababa? Sa alin po? Nagbigay siya ng pera sa konduktor nang hindi man lang siya lumilingon. Saktong pamasahe lang din ang binigay niya para hindi siya balikan ng konduktor. Hirap naman ang ganito. Nakarating naman siya ng Allen Samar. Pero pagdating doon, sasakay pa siya ng tricycle. Mama! Para po. Wika niya sa tricycle kaya siya hinintuan. Hindi niya sigurado yung baryong pupuntahan niya, kaya't nagalit sa kanya yung driver. Para daw ito tapos di naman pala alam kung saan ito magtutungo. Nang dahil doon pinababa siya ng tricycle driver at nakatikim pa siya ng masakit na salita. Saan na nga yun? Saan na nga yung lugar ng tito ko? Nang malaman niya yung address, dahil kinalutkot niya sa kanyang isipan, doon niya naisip na malayo pa pala. Nagkamali pala siya ng binabaan. Hindi pa pala sa mismong Allen nakatira ang Tio Domingo niya. Muli siyang nag-abang ng bus. At swerte naman niya't meron pa siyang inabutan. Habang bumibiyahe yung bus sa bahaging liblib, huminto yun para sabihin ng konduktor at driver na iihi lang daw sila saglit. Madilim na sa bahagi na yon at marami ng mga taong nagrereklamo kung bakit daw hininto roon ng driver. Sa palagay noon ni Ramon ay meron silang nakasakay na pulis na siya mismong nagsasabi sa konduktor at driver na hindi tamang huminto sa lugar na yon dahil hindi lang front ng aksident, rebel area din ang lugar na yon. Pakamalas naman. Anong oras pa ako makakarating? Ano pa bang ginagawa niyo dyan? Rebel area ang lugar na ito. Front pa ng aksident. Bakit niyo hininto rito? Nagalit ang lalaki na yon, kaya't sumakay ang driver at konduktor. Habang bumibiyahe sila, meron silang nadaanan na nakabuwal na puno. Malaki yon. Halos parang isang puno at walang kabawas-bawas. Sino na naman kaya maglalagay na tong punong to? Sige na, pagtulungan na natin alisin. May itak ako dun sa ilalim. Sa laki ng puno, pinagtulungan ito ng mga kalalakihan.
Bumaba noon si Ramon para umihi at doon niya napansin habang nagpuputol ang mga tao at nagtutulong-tulong. Napansin niyang meron silang kasamang hindi galing sa loob ng bus. 2 lalaki yon na nakasuot ng uniforme ng militar. Sundalo? May kampo pala ng sundalo rito. Wika ni Ramon sa kanyang isipan. Ganun pa man nagtatakip siya ng mukha baka kasi siya'y mamukaan. Halos 1 oras din nilang tinatanggal ang nakaharang sa daan. Pagkatapos noon, muli na silang bumiyahe. Sa kasamaang palad inabot pa sila ng napakalakas na ulan. Hindi imposibleng magi-stop over sila dahil sa hirap ng daan. Bukod sa madilim, madulas, at may tsansa pa silang tamaan ng mga punong nabubuwal. At heto na nga, nadaanan nila ang isang nakabuwal na malaking kahoy. Utod naman ng balas tong biyahin to. Wika ng isang driver. Manong, anong gagawin niyo dyan sa puno? Tatanggalin niyo din ba? Tumangulang sa kanya ang konduktor tapos yung driver. Napansin niya nang nagpuputol ng muli ng puno at sanga yung driver at konduktor. Sa ibabaw noon ay merong nakatayong tao at natatanglawan yon ng bus. Tao? Hindi tao yun. Doon bumaba ang isang lalaking may bitbit na baril. Yun yung lalaking nagrereklamo kanina. Kasabay sa pagbaba ng lalaking may baril ang paglundag ng lalaking nasa itaas ng punong nabuwal. Nilundag noon ang isang lalaki na nakasuot ng puti. Kasabay din noon ang pagputok ng baril. Napatago na lang noon si Ramon. Ayaw niyang makialam hanggang sa narinig niyang may taga daw sa ulo yung konduktor at may taga naman sa likod ang driver. Pinagtulong-tulungan sila ng mga tao na isakay sa bus. At sinabi pa nung isa na kung meron daw marunong magmaneho ng ganong kalaking sasakyan, mag-volunteer na raw para makaalis sila sa lugar na yun. Walang may gusto. Maging si Ramon ayaw niyang pakialaman. Kaya't yung lalaking may baril ang nagmaneho. Habang sila'y nasa biyahe, naramdaman ng lahat. Yung itaas ng bus ay para bang bumibigat kasi may kumakalabog doon. Hanggang sa sinabi nung isang matandang babae meron daw aswang. Aswang! May aswang siya, bubong! Wika nung matanda. Patuloy pa rin ang lalaking may baril sa pagmamaneho hanggang sa nailawan ng bus na merong 3 lalaking umiilaw ang mga mata ang nakaharang sa kanilang dadaanan. Sumigaw yung driver na tumabi sila. Binubusinahan sila pero ayaw nilang umalis. Kaya't walang magagawa yung driver kung hindi sila'y sagasaan. Sa pagsagasa nila sa mga tao, medyo gumewang-gewang yung bus at napagilid tapos tuluyan ng tumama sa isang puno kung saan nasaltod na silang lahat at nauntog sa mga upuan. Ultimong si Ramon. Nabukulan siya nung mga oras na yon. Sakit! Napadilat siya. Nakita niyang yung mga taong may bukol ay mga nakasilip sa bintana. Sino yung mga yan? Tao ba mga yan? Hindi sila mga tao. Mapupula ang mata ng mga yon. Tapos nakatingin sa kanilang lahat. Yung iba rito naglundagan pa sa bintana at pilit na kumukuha ng pasahero. Sa mga oras na yon doon na kumilos si Ramon. Pinagtataga niya yung mga aswang. Yung nagmamaneho naman ay sugatan pero hawak-hawak pa rin yung baril at walang poknat sa pagpapaputok ng baril. Hanggang sa nagpulasan na lang ang mga yon. Ang dami nila. Walang bababa.
Hindi tayo makakalis dito. Antayin natin magkaroon ng rescue. Wika ng driver na may baril. Yung konduktor tapos yung mismong driver ng bus ay umuungol dahil sa sakit ng taga nila sa ulo at sa likod. Maya-maya pa, mas lalong lumalakas ang ulan at nawawalan na sila ng pag-asa dahil baka walang rescue sa kanila. Bukod sa banta ng malakas na hangin, kulog, kidlat at bagyo, baka raw may dumating pa na mga aswang. Ginagamit din kasing pagkakataon yon ng mga aswang upang makakuha ng makakain. Hindi ba tayo pwedeng bumaba? Walang bababa. Kapag bumaba ka, bahala ka na sa buhay mo. Baka mapano ka dyan. Mapilit si Ramon ng mga oras na yon. Kahit sabihing meron siyang bukol sa ulo at medyo masakit ang braso at likod, pinangunahan niyang bumaba kaya't marami ding nagsigsisinuran. Hanggang sa nang papunta na sila sa bahagi ng kurbada, napansin ni Ramon na merong mga taong nag-aabang. Sandali, mga kasama. Baka hindi tao mga yan. Sigaw ni Ramon sa mga kasama niyang naglalakad. Yung mga tao naman nagtitiwala. Lumapit sila doon para humingi ng tulong. Ang problema, bigla na lang silang pinagsasakmal ng mga yon at si Ramon ay nagtatakbo hanggang sa mahulog siya sa pababang bahagi ng gilid. Pagulong-gulong siya hanggat sa nawalan ito ng malay. Nagising na lang si Ramon na merong nakadagan sa kanya na isang lalaki na may hawak na 10 taong gulang na bata. Sa gilid niya, meron ding mga tao. Medyo madilim pa nung oras na yon, pero ilang oras na lang tiyak na sisikat na ang haring araw. Sumunod din pala sila. Dahil ko pa na aksidente rito. Bakit kasi dito ako tumakbo? Natahimik na lang si Ramon nang marinig niya ang kakaibang salita. Madali kayo! Tsak meron pa tayong makukuhang pagkain dyan! Wika nung isa. Maraming papalapit na mga tao sa kanila. Hindi siya nagtiwala kaya siya'y nagpatay-patayan. Swerte! Kasabay ng malakas na ulan, kulog, kidlat at hangin, ang pagdating ng maraming biyaya sa atin mga kababaryo. Lahat silang mga nakahiga roon, binitbit ng mga lalaki. Kahuli-hulihan si Ramon na binitbit ng mga ito. At nang makakuha siya ng pagkakataon, binunot niya ang kanyang kutsilyo at sinaksak sa leeg yung isa, dahilan kung bakit siya nito nabitawan. Ano? Sige, lapit! Sigaw pa ni Ramon dito at hindi na siya nito hinabol. Diyos ko, wanted na nga ako. May mga ganito pang senaryo. Hindi siya hinabol ng mga yon kasi meron na silang bit-bit na makakain. Alam naman kasi sa sarili ni Ramon na hindi basta tao ang mga yon. Hindi na niya alam kung saang lugar ang kanyang napadparan dahil first time lang niyang mapunta sa lugar na yon. Ayoko na. Ang hirap ng buhay ko. Bakit sinapit ko to? Ito ba talaga ang plano sa akin ng Panginoon? Mabait naman akong anak. Masunurin. Nangungupo. Kailan naman hindi ko binigyan ng sakit ng ulo ang inay. Mapagmahal na anak sa tatay. Sa nanay. Bakit po ganito? Bakit? Habang kinakausap nito ang langit, narinig niya ang sunod-sunod na mga putok na hindi kalayuan sa kanya, dahilan kung bakit siya napayuko. Ano yun? Ba't may nagbabarilan doon? Wala naman siyang baril nung mga oras na yon. Gusto man niyang makialam at alamin kung sino ang nagbabarilan.
pero wala siyang magawa. Hanggang sa narinig na lang ni Ramon na nagtatakbuhan na ang mga aswang. Wala na sila. Pero may mga dumarating. Naisip ni Ramon na hindi na siya safe sa lugar na yon. Kaya't pinilit niyang umalis pero masakit ang buong katawan niya. At pakawari niya'y merong bali ang braso niya. Nagpumulit siyang gumapang para makalis doon. Pero kahit na anong bilis ng paggapang at pagtatago niya, nakita pa rin siya ng mga taong lumalapit. May buhay pa rito! Dalian nyo! Wika nung isang lalaki. Alam niya na armado yon dahil tumutunog ang baril nun habang naglalakad. Natsyempohan nito si Ramon at tinapakan siya sa likod. Buhay pa nga ito! Brad, huwag kang kikilos ng masama. Wag, wala naman akong kasalanan sa inyo eh. Walang salita at agad siyang tinuldok ng baril sa muka. Dahilan kung bakit siya nawalan ng ulirat. Akala ni Ramon katapusan na niya nung mga oras na yun. Saan ako? Aray, asan ako? Nagising na lang siya, nandun na siya sa isang kubo. Sa tapat ng isang maliit na bintana kaya siya napasilip doon. Nakita niyang may mga tao sa labas at nakapaligid sa apoy. Nang mapansin ng isa roon, nagising na si Ramon. Nilapitan siya ng isang bata at sinabing, "Gising ka na pala?" Sino ka? Bakit ako naririto? "Huwag ka matakot. Hindi naman kami mga masasamang tao eh. Kung hindi ka nakita nila Itay, tsak, patay ka na ngayon. Siguradong nakain ka na rin ng mga aswang." Ano? Anong aswang? Totoo ang sinasabi niya. Pasensya ka na kung tinuldok kita ng baril kanina. Sa palagay ko kasi hindi tayo magkakasundo. Bakit? Sino kayo? Bakit kayo may mga baril? Mga rebelde kayo? Napaisip si Ramon na kung rebelde nga ang mga yon, delikado ang buhay niya. Baka kasi may makakilala sa kanya na isa siyang dating sundalo. Kailangan ko nang umalis. Hindi ka alas! Ha? Sino kayo? Ang tanda nyo na may armas pa kayo sa tagliran. Pag sinabi kong hindi, hindi. Ako si Samito, ang kapitan del baryo dito. Bigyan siya ng maiinom at makakain. "Huwag ka matakot. Hindi kami mga masasamang tao." Ha? Bakit kayo may mga baril? Ano kayo? Siguro, niisip mong mga rebelde kami, ano? Kasi itong probinsya ng Samar, merong mga liblib na bahagi rito na rebel area. Oo. Anong nangyari sa'yo? Kasama ka ba sa bus na naaksidente? Opo. May mga kasama pa ako nakadagan sa akin na dinampot ng mga lalaking mapupula yung mata. Alam ko, huwag ka mag-alala sa kanila. Ligtas na sila. Nasaan po sila? Nauna na silang nagising, kaya tinayaan na namin silang makaalis. Ayaw kong isipin ng mga taong yon na masama kaming mga tao. Ikaw lang ang bukod tanging napuruhan at nasaktan at hindi basta magising. Kaya hinayaan ka muna namin. Paano ka napunta rito? At anong sadya mo sa Samar? Meron po akong pupuntahan. Yung tiyo ko. Pinadala niya ako ng telegrama. Sabi niya, doon daw muna ako eh. Hindi ko man akalain na matsyempohan pa ng bagyo. Tapos, hinarang po kami ng mga aswang. Hindi ko alam kung sinong namatay, kung gaano kadami, kung may bata, may matanda, basta niligtas ko lang po yung sarili ko eh. Ganun ba? Teka, kung hindi kayo mga rebelde, ano kayo? Bakit kayo may mga baril? "Eto na po yung tubig." Uminom ka muna.
Salamat. Alam mo, ano pangalan mo? Ramon po. Ramon. Pues ako ang Kapitan del Barrio dito. Kung naitanong mo kung bakit kami merong mga armas, hindi porkit may armas kami, matatawag mo na kaming mga masasamang tao o kaya naman yung mga rebeldeng lumalaban sa gobyerno. Hindi. Kaya kami nag-aarmas upang ipanglaban namin sa mga mapanalasang aswang dyan sa kabila. Aswang? Ibig niyo sabihin, alam niyo yung bahay ng mga aswang dito? Oh, Pero, ano ho nangyayari pag nagkikita kayo? sa totoo lang, 1 buwan pa lang namin ito ginagawa. Sa loob ng ilang dekada, marami na silang nakuha sa amin na mga kalahi namin. Ngayon, nang ako na ang humawak ng baryong ito, sinabi ko sa kanila na hanggat ako ang nakaupo rito, manglalaban tayo sa mga mapanalasang aswang. Sa tulong ng mga taong nagbebenta ng armas, kapalit ay makakain. Nagkaroon kami ng armas. Hinasa namin ang aming mga sarili dahil ayaw naming habang buhay kaming dadagitin dito ng mga aswang. May baryo ng aswang dito? Oo, at hindi basta aswang, mga gabunan. Mabuti na lang at tumatalab ang bala namin sa kanila dahil sa tulong ng isang matanda dito sa amin na may alam. Anong ibig niyong sabihin? Ang mga bala namin noong unay hindi tumatalab. Pero dahil sa merong mas matanda pa dito sa akin at marami ng karanasan, ibinahagi niya sa amin ang kaalaman niya at doon nakalikha kami ng mga balang pwedeng ikamatay ng mga gabunan. Iho, aalis ka na ba? Kung pwede ho sana. Parang kilala kita. Ho? Ikaw yung nasa dyaryo. Dyaryo? Laking pagtataka ni Ramon dahil siya'y nasa talaan na ng dyaryo. Hindi man nakalagay doon ang pangalan niya at muka, pero sinabi doon na meron siyang napatay. Patingin nga po. Pinakita sa kanya yung dyaryo. Meron niyang napatay na 2 tao sa baryong tinutukoy. Ang pagtataka ni Ramon paano nalaman ng matandang yon na siya ang hinahanap na wanted. Paano niyo nalaman? Paano ko nalaman? Kahit papano'y nakikitaan kita ng takot. At alam ko, yang mga tipo mong yan, kayang pumatay. Nakatingin sa kanyang matanda na yon, mata sa mata na animoy binabasa ang kanyang isipan. Kapitan del Barrio, tapatin niyo nga ako. Nakakabasa ba kayo ng isipan ng tao? Hindi. Hula ko lang yon. Tsaka isa pa, nakuhanan kita ng identification. Sa baryong may pinatay na nakalagay sa dyaryo, taga doon ka. Hula ko lang yon na baka nga ikaw yung wanted na tinutugis ng mga pulis at dati ka palang militar. Opo. Kung ganon, napakapalad mo. Kasi kung kami mga rebelde, tiyak na hindi ka na namin bubuhayan. Pero hindi eh. Hindi kami mga rebelde at ang prinsipyong ipinaglalaban namin dito, ang bawat karapatan ng mga tao ritong ayaw naming makuha ng mga gabunan. Iho, dito ka lang. Hindi ko problema yung problema niyo. Paano kung isuplong kita sa pulis? Ano? Huwag naman. Huwag naman po. Hindi naman po ako masamang tao eh. Hindi ko naman sinasadya yung pagpatay kasi binastos nila si inay. Habang nag-uusap sila ng Kapitan del Barrio, may pumasok pa na isang mas matandang lalaki. At sinabi ng matanda na yon
na yung kausap ng Kapitan Del Barrio minsan daw sinasapian. Napakadelikado rin daw ng tao na yon kaya't kailangan nilang mag-ingat. Aminin mo. Dahil sa ikay sinasapian at di mo na alam ang ginagawa mo kaya ka ba nakakapatay? Opo, hindi ko siya mapigilan. Kapag inuudyo niya ako, parang sumusunod yung katawan ko ng ewan. Basta, malalaman ko na lang nakapatay na ako ng tao. Yan! Yan ang hinahanap ko. Mga kababaryo, dumating na ang taong inaantay natin. Matagal na panahon tayong pinahirapan ng mga gabunan sa kabilang baryo. Nasisiguro ko na siya na ang taong hinahanap natin na magtatanggol sa atin. Ano? Ano magtatanggol sa atin? Mamili ka. Mananatili ka rito at tutulungan mo kami sa problema sa mga gabunan. O isusumbong kita sa mga pulis. Ano? Sige po. Anong sige po? Dito na lang ho ako. No choice si Ramon kung hindi tanggapin ang alok ng matandang yon. Ganun pa man meron siyang naiisip na kapag nakakuha siya ng pagkakataon tatakas siya. Ayaw na kasing dagdagan ni Ramon pa ang problema niya. Tsaka mahirap na raw na baka doon siya pag-abutan ng pagbabago ng kaisipan. Baka raw imbis na tulong mapatay pa niya mga tao doon. Nanatili doon si Ramon ng ilang araw. Doon niya naintindihan ang matagal ng problema sa pananalasa ng mga gabunan. Doon niya nakilala ang babaeng tatawagin natin bilang Cecil. Nag-iisa kang dalaga rito? Hindi. 10 kami rito. Ako lang talaga yung makulit na lumalabas ng gabi. Ha? Bakit parang wala ako nakikita? Makikita mo rin sila kapag araw. Ibig sabihin, nakaranas ka na rin ng pandadagit ng mga gabunan dito? Oo naman. Ngayon nga lang kami nagkaroon ng lakas na loob na mag-armas para labanan yung mga anak ng demonyo na yan. Alam mo, ang pumatay kay inay at sa mga pinsang ko, aswang. Kaya alam mo nang sinabi ng Kapitan Del Barrio na dumating ng tutulong sa amin, yung taong may sapat na lakas at kakayanan, natuwa kami. Ikaw yun. Alam mo, hindi ko maintindihan pero kung yan ang tingin niyo sa akin, sige. Pero ilang taong ka na ba? Magkaedad lang siguro tayo. Yung asawa mo nasan? Wala akong asawa. Dito sa amin hindi uso nag-aasawa ng kababaryo. Kasi mahirap na nga buhay namin dito. Kami-kami pa bang mag-aasawa? Kahit papano, may pangarap din naman kami. Kahit na ako'y merong hawak na sandata, ng baril, ng bala. Ayokong ganito habang buhay. Gusto ko rin makalis dito. Pero sa ngayon hindi kami makalis dahil sa problema namin sa mga gabunan. Kasi lalabas pa lang kami rito. Parang pakawari namin meron nang harang sa amin at papatayin kami. Pero sila Kapitan Del Barrio, tsaka yung lalaking kumuha sa akin, nakalis naman sila. Kasi hindi ron ang tamang daan. Meron pang daanan na mas mahirap, pero mas malapit. Doon sa pinuntahan nyo, sa pinaglaglagan nyo, doon may nagbabantay ng mga aswang. Kaya maswerte ka pa, kasi inabutan kanilang buhay. Pero kung hindi, baka kinain ka na ng mga yun. Totoo yun, kuya. Kaya nga, sabi natin si Cecil, ayaw namin gantong buhay. May pangarap din naman kaming makalaya sa mga gabunan. Ganun ba? Pasensya na kasi hindi naman talaga ito yung lugar na pupuntahan ko . Wanted ako. Pinagpapatay ko yung mga taong bumastos sa nanay ko. Bilang isang anak, siyempre ayokong nasasaktan yung nanay ko. Ayokong binabastos. Sumabay pa doon yung sakit ko kaya hindi ko na alam yung mga sumunod na nangyari. Kakayanin nyo bang may kasama kayong wanted na mamamatay tao?
Na natakas sa batas? Sa palagay ko yan nga nagustuhan sa'yo ni Kapitan Del Barrio kasi ikaw yung taong may sapat na lakas at kakayanan para humarap sa mga gabunan. Huwag ka mag-alala sa problema mong yan dyan sa sakit mo. Sigurado ako, kayang-kayang pagalingin yan ni Apo. Sinong Apo? Si Apo yung matandang albularyo namin dito. Iba pa ba yung si Kapitan Del Barrio? Oo, iba yun. Siya nga nagsabi na merong karosapi minsan. Pero yun nga ang kailangan namin dito, yung taong matapang, yung halos hindi makontrol yung sarili para matulungan kami sa problema namin sa mga gabunan. Sa isip-isip noon ni Ramon para bang pinapahamak pa siya ng mga tao doon. Para bang dinadagdagan pa ng mga ito ang sarili niyang problema. Takas na nga siya sa batas. Wanted na nga siya sa mga otoridad at sa kamag-anak ng mga napatay niya. Tapos doon muli na naman siyang papatay. Pero sa pagkakataon na yon, aswang naman ang papaslangin niya. Habang lumilipas ang araw, napapansin noon ni Ramon ang unti-unting paghahanda ng mga tao. Yung albularyo sa kanila, nakikita niyang yung mga bala ay binabaon sa lupa. Tapos balot ng plastic na may asin. At habang nagtatagal din siya doon, unti-unti siyang nai-inlove sa babaeng si Cecil. Marahil nagtataka ka kung bakit ibinabaon yung mga bala ng baril sa lupa, kalakip ng plastik at asin. Oo nga eh. Para saan ba yun? Para tumalab yung mga bala namin sa mga gabunan. Siya nga pala, sabi ng Kapitan Del Barrio, mga 1 linggo na lang, baka tayo na mismo ang sumalakay. Cecil? Oh, sino yun? Si Ilyong. Cecil, ngayon lang ako magsasalita. Para bang napapansin ko na nagkakagusto ko dyan sa wanted na yan. Brad, dahan-dahan naman sa pananalita. Bakit, di ba totoo? Cecil, tandaan mo, ekstranghero lang dito yung lalaki na yan. At walang ibang pwedeng umibig sa'yo kung hindi ako lang. Di ba? Ano ka ba naman, Ilyong? Parang nagkukwentuhan lang kami. Brad, di naman ako nang liligaw. Sige, iwan ko na kayo. Naglaylo na lang noon si Ramon para hindi na humaba pa ang usapan. Maya-maya pa, naghanap siya ng lapis at papel. Isinusulat niya ang kanyang karanasan, simula ng una hanggang sa pangyayari ngayon. Anong ginagawa mo, Kuya Ramon? Sinusulat ko lang yung mga nangyari sa akin. Ganon? Pwede ko bang basahin yan pagkatapos? Oo naman. Open kayong lahat magbasa ng buhay ko. Siya nga pala, paano kung mapahamak ako rito? Di ililibing ka namin. Ganon? Bigyan niyo kaya ako ng maayos na libing? Bakit naman hindi? Nandyan ho pala kayo. Nakita mo ang paghahanda namin. Lahat ng mga bala namin ay binabaon namin sa lupa kasama ng asin at plastic. 1 linggo na lang, Ramon. Tayo na mismo ang sasalakay sa lugar ng mga gabunan. At nasisiguro ko din, Ramon, na sa unang pagkakataon yun na rin ang pinakahuli. Kaya handa mo sarili mo, ha? Opo. Pagkatapos po ba na ito, papayagan nyo na ako makalis? Hindi lang papayagan. Ihahatid ka pa namin kung nasaan ka man. Kung saan ka dadali ng paa mo, doon ka namin ihahatid. Hanggang doon lang po siguro sa highway, okay na. Pero ilang araw na po ako rito, di ko man lang natatanaw yung highway. Dahil nasa malayong kabihasnan tayo, Ramon. Ganun ba? Oo. Siya nga pala. Napansin ko kaninang parang nagsasagutan kayo ni Ilyong. Magkaano-ano ba silang dalawa? Ni Cecil? Wala. Nangliligaw pa lang yun, pero dito sa aming baryo meron kaming patakaran na hindi pwedeng magmahala ng kapwa taga rito. Kasi walang mangyayari sa buhay. Walang aangat ang buhay.
Yabang nung lalaki. Yung baril niya nakatutok pa sa akin kanina habang nakatayo. Para bang gustong kalabitin. Hayaan mo't pagsasabihan ko si Ilyong. Pasensya ka na sa ginawa niya. Okay lang po yung kapitan. Kinagabihan. Hindi makatulog noon si Ramon pati ang Kapitan Del Barrio. Kasi nadidinig nila yung paikot-ikot na napakadaming paniki. Bakit po ang daming paniki? May ibig sabihin ba mga yan? Meron. Marahil nagmamatsyag ang mga yan. Marahil ang mga ginagawa natin nakakarating din doon at tsak na maghahanda rin sila. Nako, baka mabulilyasa tayo. Wala na tayong pwedeng pagpilian. Pagod na kami. Gusto na namin tuldukan ng matagal naming pagtatago sa mga gabunan na yan. Ipangako mo sa akin, Ramon, ang hari ng gabunan. Ikaw ang papatay sa kanya. Opo. Napaopo na lang si Ramon kahit na wala siyang ideya kung paanong patayin yun. Tanging saksak at baril lang ang kaya niyang gamitin. Mauna na po ako matulog. Sige. At maya-maya susunod na rin ako sa kwarto. Sa gabing yon agad ding nakatulog si Ramon. Kaya lang naalimpungatan siya nang makadinig siya ng sunod-sunod na putok. Pagtayo niya nagtanong siya sa isang taong nakatayo malapit sa bintana. Ayon sa taong yun, meron na naman daw biniktima ang gabunan. Pero hindi tao, bagkos ang isang alagang malaking kalabaw na siyang pinakikinabangan ng mga tao doon para sa pagtatanim ng gulay at palay. Tinutugis sila! Tinutugis nila! Halika, sumama ka sa amin! O sige. Sumama si Ramon sa pagtugis sa gabunan. At doon nakita niya ang sinasabing gabunan. Di hamak palang mas nakakatakot ang itsura noon kumpara sa iba. Hindi lang mapupula ang mata ng mga ito dahil meron din silang malalaking pakpak na merong tulis sa dulo. Mahahaba ang mga pangil at mga kuko sa kamay at paa. Tad-tad ng balahibo ang buong katawan na nangingitim. At ang mga buhok nito para bang maganit na matagal nang hindi nakakatikim ng tubig at sabon. Bumalik ka rito, gabunan! Magtuos tayo! Ilyong! Anong ginagawa mo? Halika rito. Sawang-sawa na ako sa pagtatago. Papatayin ko kayo. Sige, takbo! Pinagbabaril ni Ilyong ang mga gabunan na kasalukuyang tumatakas nung mga oras na yon. Sinigawan siya ng Kapitan Del Barrio na itigil niya na ito dahil tila ba nagsasayang lang siya ng bala. Pero si Ilyong patuloy pa rin sa pagpapaputok. At nang maubos ang isang magasin doon pa lang siya napahinto. Tama na yan! Kapitan, sabi mo nga sa akin bawal ba ginawa ko? Hindi ba yun naman ang layunin natin, patayin natin ang mga yan? Alam ko nararamdaman mo. Gusto mo nang lumaya. At bukod pa ron, alam kong ipinakikita mo sa akin, Ilyong, na mas matapang ka. Alam mo pala. Ito, tandaan mo, Dayo. Akin lang si Cecil. Yung mga mata noon ni Ilyong nang lilisik habang nakatingin kay Ramon na parabang sinasabi nitong wala siyang karapatan kay Cecil. Umiwas na lang si Ramon dahil medyo nararamdaman na naman niya ang pagsakit ng ulo niya. Anong nangyayari sa'yo? Wag ngayon! Opo, pasensya na. Mabuti at napigilan niya ang pagbabago dahil kung nagkataon tsak na wala siyang sisinuhin kahit na sino sa mga yon. Sa sumunod na gabi, ito na ang gabing itinakda ng Kapitan Del Barrio na pagsalakay sa baryo ng mga gabunan. Tumayo si Kapitan Del Barrio sa tungtungan na gawa lang sa kahoy. Mga kasama, ito na ang itinakdang gabi. Kinakailangan natin na sumalakay na.
kinakailangan na nating pumatay. Tandaan nyo, papatay tayo para sa kalayaan. Sa pagsugod natin sa kanila, bitbit natin ang takot, pangamba, pero may pag-asa. Ito na ang huli at kauna-unahang pagsalakay natin. Kaya bantayan nyo mga sarili nyo. Lahat kayo aasahan kong uuwi ng buhay. Pangungunahan tayo ni Ramon. Nakahanda ka na ba, Ramon? Nakahanda na po. Magmula sa kanilang liblib na baryo, halos 20 kilometer ang lalakarin nila para marating ang lugar na yon. Bagamat alam nilang malayo, pero hindi ito hadlang para hindi maisagawa ang misyon sa gabing yun. Sa paglalakad nila, alam nilang meron nang nakatingin dahil sa kanina papaikot-ikot na mga paniki. Sa palagay ko, ito na yun. Mga kasama, magsigsihanda kayo! Kinasana ang baril ng mga tao. At ang iba naman, pinaghuhugot na ang kani-kanilang bolo. Sa kabilang bahagi nakita nilang may naguumpukan din na mga tao. Halata mong lalaban ang mga gabunan ng gabing yun. Mga kasama, ito na ang oras ng kalayaan. Namnamin natin ang ating tagumpay! Sigaw ni Ramon at sinugundahan naman ito ni Kapitan Del Barrio ng mga kasama. Sugod! Tuluyan nang naglaban ang mga taga-baryo at mga gabunan. Habang si Ramon nung mga oras na yon narinig na naman niya ang malakas na tawa at bulong. Sinabi nitong pumatay siya ng maraming gabunan sa gabing yun. At ang pinuntong puntahan ni Ramon walang iba kung hindi ang haring gabunan sa lugar na yun. Nakasalukuyang nandun pa rin sa kanyang mataas na bahagi kung saan nakatayo ang kanyang kubo. Tinalon yun ni Ramon. At nang makita niyang nandun ito naghahanda para sa pakikipaglaban, hindi niya ito binigyan ng pagkakataon. Pinagsasaksak yun ni Ramon. Maya-maya pa'y nakagat siya nito sa leeg at kung saan-saang bahagi ng katawan. Pero lahat ng yun ay hindi ininda ni Ramon. Nung mga oras na yun nang lilisik na rin ang kanyang mga mata at unti-unti niyang nararamdaman ang mabigat nitong katawan. Hanggang sa muli silang nagsalpukan, sinuntok niya ang ulo nun. Kaya ito nahulog sa babang bahagi ng baryo. Pinuntahan ito ni Ramon at agad niyang pinutulan ng ulo. Sa pag-aakalang tapos na ang laban pero nagkakamali siya. Dahil kahit putol na ang ulo noon, nakita niyang yung dibdib nito'y bumubukol tapos may umusbong na malaking ulo papunta sa putol na leeg. At laking pagtataka ni Ramon nang makita niyang mukha yun ng mahal niya sa buhay. Pero dahil si Ramon ay parabang sinasapian ng kakaibang espiritu o kung nung sino, hindi siya nagpatinag dito habang siya'y nakikipaglaban. Dinig na dinig niya ang malakas na tawa na nag-uudyok sa kanya para pumatay ng gabunan. Muling natagpas ni Ramon ang ulo ng gabunan kaya ito tumilapon. At nang makita niyang may umuumbok na naman sa dibdib nito para mapunta sa leeg niyang walang ulo ay agad kumilos si Ramon. Sinaksak niya ang dibdib noon at hinati ang katawan sa pamamagitan ng napakatalim na kutsilyong ginawa pa ng matandang albularyo sa baryo. Nang mapansin yun ng mga kasamahan niyang aswang, natigil na ang laban at sinabi ng Kapitan Del Barrio na nagtagumpay sila sa laban. Mga kasama, nanalo tayo! Tawa ng Kapitan Del Barrio. At nung mga oras na yon, si Ramon naman hindi pa rin natitigil sa pagbabago ng kaisipan. At nang makita niya ang mga taga-baryo, nilapitan niyang mga yon. Kumuha siya ng baril at pinagbabaril ang mga tao kaya't meron ding namatay. Ramon! Anong ginawa mo? Papatayin ko kayong lahat!
Makadampot siya ng gabunan sinasaksak niya sa leeg at tinatanggalan ng ulo. Napakalakas ni Ramon ng gabing yon para bang hindi na siya nakakakilala ng kahit na sino. Yung mga taga-baryo binabaril niya sa paa, kaya't wala nang pagpipilian si Kapitan Del Barrio kung hindi barilin na rin si Ramon. Lalo na't napakadelikado nito dahil hindi na siya nakakakilala pa ng kahit na sino. 4 na tama ng bala ang tinamo ni Ramon sa katawan. 2 sa ulo, 1 sa batok, na siyang sanhi ng kanyang kinamatay. Pasensya ka na, Ramon, pero kailangan ko itong gawin. Bayaning maituturing si Ramon ng mga taga roon sa baryo. Pero dahil sa ito'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng sumasapi sa kanya, hindi niya makilala ang kung sino, kaya't walang pagpipilian ng Kapitan Del Barrio para siya'y barilin. Buhay ka pa rin? Kulang pa yan. Dapat sa'yo tadtarin ng bala. Tinadtad pa ng bala ni Ilyong ang kawawang si Ramon, habang ang dalagitang si Cecil ay lumuluha na nung mga oras na yon at nagmamakaawa sa mga taga-baryo na tigilan na ang pangbabaril kay Ramon. Ang kwentong ito ay binahagi po sa atin ni Matet na anak po ni Ramon. Nasa kapanahunan ngayon, sila po ay nasa bansang Abu Dhabi. Pinadala niya rito sa atin ang ating kwento dahil tayo po ang napili niyang narrator. Ang masasabi ko lang, napakaganda po ng kwentong ito. Yun lang. Maraming salamat po sa pagpapadala ng kwento. 0948-5230. Yan po ang aking Viber account. Kontakin niyo po ako kung meron kayong kailangan at kung hindi po kayo nare-replyan, pasensya na po dahil marami po kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako ang inyong commander. Good night. Enjoy listening. Nay,